So, halos magkapareho na nga po yung price nila guys kung bibili tayo ng isa pag ganito. So, feeling ko nga po ay wasting of money nga lang po ang ginawa kong ito. So guys, ipakita ko na lang din po sa inyo. So, stay tuned and enjoy watching. Hello everyone! Mini here! Kamusta po kayo? Welcome to my mini channel. So today nga po guys, pag-usapan naman natin ang topic na ito. Today nga guys, pakita ko po sa inyo itong iba ko pang mga collections na tinigil ko na din po at malalaman nyo po sa video na ito kung bakit sa gold ko na lang po inilalagay ang konti kong natitirang pera para naman po ito ay mas maging kapaki-pakinabang po guys. So ito nga po guys ang aking paborito. Yan. At matagal-tagal na po natin itong nagagamit. Hindi na po ito nilagdagan kasi talagang medyo may price din po siya. So, hindi ko na po yan masyadong binibigyan ng attention. O, ito po yung Coach. Kaya po siya nakalagay dito kasi pinalaban ko po siya. Yan. So, mura lang po ito kahit syempre compare mo dito sa Gucci. So, oh, ito po pala. May one and only Gucci belt. At hindi na po ako bibili pa ng Gucci na ganito guys. So, hindi ko po siya ganun ka gusto. Meron din po tayong Gucci bag. Okay. Medyo nagmahal na po ito ngayon kasi mga almost 5 years or 6 years na po natin nabili itong bag na to. Yan guys. Pakita ko na rin po sa inyo yung itsura. Okay. Sa mga airport po namin ito binibili para tax-free. Okay. Ito po yung una kong LV. Okay. Sa Paris naman po ito pinabili ng asawa ko. Napakatagal ng panahon guys. Siguro nasa 12 years na po ito. Pero amoy bago pa naman. Amoy bago, amoy amag. Okay. Dito naman po guys yung nagbakasyon dito ang aking sister from Denmark. Nagpabili po ako sa kanya nito. Ito po talaga ay gamit na gamit kasi marami kang mailalagay. Yan. Karamihan ko pong bag guys ay Coach. Meron pa pala tayo. Ito po yung pinaka latest na masasabi sa LV. At ito po yung paborito ko lang kasi nga po madalas naman phone lang ang nilalagay natin at saka yung cards. Okay. Ganyan po siya. Maliit lang po siya guys talaga. Ayan, pwede din po siyang pang formal kung ayaw mo ng leather na strap. Pwede din po ito. Something like that. Halos magkapareho na nga po yung price nila guys kung bibili tayo ng isa pag ganito. So ito nga po ay nabili natin before ng 57,500. At ito naman po guys ay 60,500. O diba? Konti na lang diferensya. Ito, hindi ko na to mabebenta ng ganyang halaga guys kung gusto ko man siyang ibenta. Pero ito, after 10 years ay mas malaki pa po ang value nito. At ayan nga po guys, kaya kailangan nating matuto sa buhay guys na hindi tayo manghinayang sa bandang huli. So guys, here is a quiet truth that I realized later in my life. Happiness doesn't always grow with more possessions. Sometimes it grows with more appreciations. So, pag in-appreciate mo na lang yung mga small things sa buhay mo, parang mas masaya ka. At talagang ini-enjoy ko na rin po yung mga ganyang simple things like a peaceful home, simple meal, yung calm morning. Ayan ang hindi ko pa po nagagawa. Talagang magsiset pa rin ako ng alarm clock at lagi pa rin nagmamadali sa umaga. Pero yung stable life, ayan, unti-unti ay nagagawa na po natin yan kahit paano. There are people who have very little but they are peaceful. And there are people who have so much
but they are always stressed. At iyan po ang iniiwasan nating mangyari sa ating buhay. Bumibili tayo ngayon dahil gusto natin siya at ini-enjoy natin siya at alam natin ang value nito kung bakit natin ito binibili. Hindi na po katulad nung dati, bili lang ng bili without any reason. Yung napasama ka lang, nakigaya ka lang, which nagbigay lang sa iyo ng stress. As we grow older, many of us slowly realized something. Life is not only about adding more things. Sometimes, life is about simplifying. So napapansin nyo ba ngayon? Pasimplihan na lang po ang buhay ngayon. Mas simple, mas masaya. So reducing unnecessary stress. Focusing on what really matters. So, mas marami ang pinipili ang peace over constant chasing. Hindi na sila nakikipagpaligsahan dyan kung ano yung uso, ayan. So, it doesn't mean we stop working. It doesn't mean we stop building our future. But maybe, alamin natin kung ano talaga yung goal natin sa buhay na ito. Instead of asking, how can I get more? We start asking, what kind of life do I really want? So, yung mga nasa 50s na dyan, nako, shout out! Natanong nyo na ba yung gusto nyo? A life full of things or a life full of peace? So, alin dyan sa dalawang mga iniisip nyo na ngayon? So, when does more stop making you happy? Maybe it happens when we realize that what we already have is actually enough. Enough to live, enough to be grateful, enough to build a simple but meaningful life. Because true wealth is not always measured by how much we collect. Sometimes it is measured by how peaceful we feel with what we already have. And maybe that is something worth thinking about. Wealth is not only about accumulating more but knowing when enough is enough. So, have you ever noticed this? Kapag may gusto tayong bilhin, feeling natin magiging masaya tayo kapag nakuha natin yon. A new phone, a new piece of jewelry, more savings, more investments, at itong mga basura na to, itong mga bags na to. At to be fair, sometimes it really makes us happy, at least for a while. But after some time, parang bumabalik din tayo sa normal. Yung parang kulang ulit, parang may gusto ulit tayong idagdag. For me, ang lahat ng ito ay temporary happiness lang. May napapansin ka ba? Kapag may binili kang gustong-gusto mo, excited ka sa first few days. Masaya ka, proud ka, parang reward mo sa sarili mo. But after some time, masasanay ka na din. Yung excitement mo slowly fades and suddenly your mind starts looking for the next thing. Another purchase, another upgrade, another goal. This is why some people keep chasing more but still feel unsatisfied. At tayo po ay ganyan-ganyan minsan, kaya aminin mo na din sa mga viewers dyan, ano po ang masasabi nyo? Thank you for watching, and if you enjoyed this video, please subscribe and see you on my next vlog. Bye-bye! God bless everyone!